Uy, nabash ka na ba? Ang sakit, no? O ikaw yung basher? Happy? Sa panahon natin ngayon, laganap sa social media ang bashing. Walang pinipiling edad, matanda ka man, bata ka man, Gen Z ka man, millennial ka man, or late boomer. Walang pinipiling kasarian, babae, lalaki, or part ka man ng LGBT. Walang pinipili rin na estado ng buhay, mayaman o mahirap, lahat tayo pwedeng mabash. Wait, magkaiba yung bashing sa constructive criticism ha. Kaya dapat alam natin kung paano natin tatanggapin yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. May sense ba? O epa lang talaga? Mag-ingat din tayo sa pangbabash natin sa ibang tao. Lalo na kapag hindi natin higit nakakilala yung tao na yun. Baka mamaya, bumabase ka lang sa kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa tao na yun. Mag-ingat tayo kasi pwedeng yung pangbabash natin ay maging dahilan ng pagkitil ng buhay. Or pwede rin ito yung mag-trigger para gumawa ng hindi tama or ng mali yung mga taong binabash natin. Or ang pinaka-worst, di ba? Ito yung maging dahilan ng anxiety, ng depression, or para magkaroon ng sakit yung isang tao. Katulad ni Doc Willie Ong, 'di ba? Sa kanya nanggaling na dahil sa mga tanggap niyang pangbabash last national election, naniniwala siya na ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng cancer ngayon. Si Jazz, ang latest evictee ng Pinoy Big Brother. Ang tanong, nakapag-open na kaya siya ng Facebook? Ng X, nakapagbasa na kaya siya ng mga comments, ng mga posts about sa kanya? Kung oo, ano kaya nararamdaman niya ngayon? For sure, it hurts. Ikaw ba naman, pagpiestahan yung buhay mo sa social media? Kasama na talaga sa kalakaran sa mundo ngayon ang bashing. Siguro, maging responsible netizen na lang tayo. Maging sensitive para sa mga basher at syempre, sa mga laging binabash, aralin natin yung art of deadma. Cliché man, pero ito ang katotohanan. Think before you click. Bye!